Yung writer natin is now the cast can answer this question. Okay, the movie talks about being in a relationship, so yun nga, about annulment. Pero I'm just curious, how will this movie influence yung mga singles? Those who are not married, like, pag napanood pa ito, sasabihin ba lang sa, oh gosh, ayoko nang pakasal. Or what is it that you hope to relay sa pelikula? Ganda. Will it encourage or discourage? Anybody daw? Writers or cast? Ako feeling ko encourage. Pa rin. Kasi may hope yung movie, hindi naman to laging may hope, di ba? Sabi ko nga, once na matutunan mong mahalin yung sarili mo and pinili mo yung sarili mo, dun magsisimula yung beautiful beginning ng buhay mo. It's either may makita ka na para sa'yo or manatili kang masayang mag-isa. And napaka-special nun. It's a gift na ma-achieve mo sa life mo yon, na talagang na-value mo yung self-worth mo. Anybody else? Encourage, discourage. Encourage, pero more on parang ano siya, parang ano ba to? Di ba pag mas mag-iisip ka ngayon kung ano ng mga dapat mong gawin, ang dapat mong iwasan sa mga single na may plano mag-asawa, yung magiging epekto sa mga bata, yun yung mas parang maibibigay ng pelikula. Parang mas hindi ka naman parang madi-discourage na ayaw pakasal, ito pala mangyayari. Hindi ganun. Right. Mas tuturuan ka, i-guide ka, parang guideline siya. Tom, encourage, discourage. Every story is different naman eh, kanya-kanyang tao. Pero I really feel for this film, it will encourage people. Does he get married again? I already am. It's ano, gusto ko yung sinabi ni Sanjo kanina sa making of na it's never an ending. Like one ending is the beginning of another story. Right. Nico, encourage, discourage. Of course, encourage. It's just showing you that yun nga, in every ending there's a new beginning. So the ending is the bad relationship and you can begin a new one, a fresh start. Ayun. Okay. Ako siguro, nasa sa'yo yan, matanda ka na eh. Kung anong gusto mong mangyari, di ba? Kami naman ay gumawa lamang ng pelikula. So, Baka masisi ka pa. kaya nga, ito ha, pinalabas na namin ha. O, tapos nalugmo ka na naman. Hindi ka nanonood ng maayos eh. Parang, hindi, pero lahat naman may chance na maging masaya. Yun na lang. Lahat may chance maging masaya. From the point of view of the director. May study guide daw. May study guide yung film. Direct Jeffrey. Ako, I agree with Angelica. It doesn't encourage you to seek annulment if you are in a failed marriage, but it encourages you to find yourself, to love yourself, and pursue your own happiness. Right. Regardless of kung magsisika na annulment o hindi. Chris. Discourage. Siguro with caution. Kumbaga, ipapakita kasi ng pelikulang to na ang kasal, di ba sa pelikula, lagi ang ending kasal? Di ba? Yun ang ending. Pero, di ba, ending ng mga rom-com or mga ganyan, laging kasal, sa halikan, mga buhay bagong kasal. Ito, ipapakita na ano yung pwedeng mangyari sa totoong kasal. Kasi, ang kasal, hindi lang naman siya event, it's a binding contract. Di ba? So, kontrata siya. So, siguro para sa mga single, mag-isip-isip kasi hindi lang naman siya para event, di ba? Or isang araw. Habang buhay ito, kontrata, commitment. Sorry, out of I just want to ask a producer. Attorney, gusto ko lang from a producer's point of view. Encourage, discourage. Pinatsit ko si attorney. I'd like to think that the film encourages you to think. Okay. I think that's the best way of putting it. Everyone makes his own decisions. Sometimes you make mistakes, but there's always a chance to get out of that mistake and start a better life, whether it's with another person or on your own. So, I wouldn't say it encourages or discourages, it really makes you think. No, the reason why I asked attorney kasi syempre, I want to pick on the mind of the producer why she created this movie for the public to see.
Okay na, thank you, MJ. Okay. Thank you. Next, after Bobby, Alan James. Sancon. Oh, si Alan. Hello, congratulations. Yung tanong ko lang kay, kay Angelica, this is your reunion project together after a long time. And then, nung time na yun, mga dalaga at binata pa kayo. This time, mga married na kayo and you have your daughter. Ano yung parang nabago on your acting that you are now a mother or a father and then you are married already doing this kind of project? Well, sabi ko nga kanina, diba, nagkaroon ng deeper, kumbaga nagka-texture, kahit siya, kapag nakaka-eksena mo, hindi na yung basta-basta kasi noon para bang pinipinta lang namin yung image ng mag-asawa. Kasi yung isang project din namin, nung nag-teleserye kami with Direk Jeff, mag-asawa kami, seeking for annulment tayo nun, di ba? Custody din ng bata. So, although may lightness yung pag-take doon sa serye namin na yun, but still, hindi kami makakasal nun. So, para bang hindi talaga namin alam yung pain na pwedeng maging proseso ng dalawang taong pinagdadaanan yun. So, parang mas naging seryoso yung pakiramdam namin ngayon dahil alam na namin kung ano yung pwedeng mawala at yung totoong pakiramdam na ang hirap pala kapag ito na yung pwedeng mangyari sa'yo. And of course, noon pagkatapos namin mag-shoot, kung saan-saan kami natatagpuan ito, mga para kaming pariwara. Ngayon, pagkatapos ng shoot namin, nagmamadali kami umuwi sa mga kanya-kanya naming bahay kasi nga, syempre, may purpose na kami ngayon. Noon, lost eh. Masaya lang kami noon, tara, inom ba tayo? Ganun. Ngayon, ano na, uwi na tayo. Oo, miss ko na yung anak ko, ganyan. Bilisan na natin to. Pakitaan ng video. Pakitaan na kami sino mas magaling na anak? Ganun kami. Anak ko, tinan mo marunong na. See. Yun nga, gaya ng sabi ni Angel, malaki yung difference nung ngayon na may sarili na talaga kaming pamilya, may anak na kami, compared dun sa nung ina-acting namin yung mag-asawa na parang, syempre parang alam naman namin kung paano talaga gawin. Syempre gagaling-galingan kami kung paano namin gagawin yung mga scenes. Pero nung ginawa ko na itong Unmarried, hindi ko na kailangan parang, ano mo yun, yung nawala yung sa utak ko yung performance. Nawala siya. Hanggat maaari, gagawin ko siya sa pinakasimpleng paraan, sa pinaka-natural at siguro organic, authentic na delivery. And pag nakakaiyak yung scene, pag malungkot yung scene, mas gusto ko siyang pigilan kesa ibigay. Yun yung parang naging difference. Unlike before na papailakin ko yung audience dito sa eksena to. Mga ganun. Ito ngayon, mas ayokong ipakita. Pinatago ko lang talaga sa loob. Well, any discovery sa isa't isa after doing this, compare nung dati, may mga bago ba kayong na-discover sa isa't isa? Acting, di ba? Wise, maturity in acting, ganyan. Sa trabaho siguro parang hindi eh. Pag kasi trabaho kami na trabaho. Pagka wala ng trabaho, di mo na pinag-uusapan talaga yung trabaho. Mas more on personal life kami, mas lumalim yung friendship namin. Lalo na ngayon na pares na kami nabuhay. So difference, wala naman. Wala eh, no? Parang wala. Ganun pa rin kami. Siguro mas na-excite lang ako dahil ang tagal ko siguro hindi nag-work. And para bang ang blessed nung pakiramdam dahil nung babalik akong trabaho, sobrang gusto ko yung makaka-excel ako. Like si Zanjo yung makakatrabaho. Parang siyang dream project. Alam mo yun yung best friend mo kasama mo sa isang pelikula. Lagi akong kinikilig pag nakikita ko yung poster na may panganiban tsaka barudo. Parang, ang cute naman namin. Yung inabot natin to, parang ganun yung pakiramdam sa akin. Thank you. Congratulations. Thank you, Alan. Salamat. MJK here. Ay, JN. Here. Si June Lalin. Okay. Bante editor. Yeah, good afternoon.